Itong next video na isi-share ko ay kasagutan sa tanong ng isa sa ating mga ka-DIY na kung pwede ba daw i-charge sa solar panel itong inasimbol ko na LiFePO4 battery. Ang sagot ay pwedeng-pwede. Tara, subukan natin kung paano nga ba at ilang oras natin ito i-charge bago mapuno. Kailangan ko lang ng 10 watts na solar panel para dito sa aking actual na testing at saktong-sakto naman na napakainit ng panahon ngayon. Itong solar panel na gagamitin ko ay available na din sa mga online stores at a very low cost. Sa mga interesado bumili ng ganitong solar panel, i-click nyo lang ang View Products button dito sa lower left side ng video na ito. Ito ay rated as 10 watts, 18 volts, at may almost 1 ampere na charging current. Kailangan mo lang dito ng DC socket at battery clip para maikonekta ito sa battery. Pero kung wala naman, splice nyo lang itong wire. Pwede na yan. Ganon dumiskarte ang Pinoy. Okay, tara. Ipwesto ko muna itong solar panel at sakto 1 PM ang oras natin sa ngayon at napakainit ng sikat ng araw. Sa ngayon, ang solar panel ay nakaka-harvest ng 18 volts. Grabe, ang lakas nito. Ito yung gagamitin nating pang-charge dito sa DIY LiFePO4 battery na ginawa ko. Ang tanong, kakayanin kaya ng battery itong 18 volts? So ngayon natin masusubukan ang kalidad ng BMS na naka-install dito sa ating battery pack. Ang LiFePO4 battery kasi, ito ay may typical na 14.6 volts na charging voltage. Kaya susubukan natin itong solar panel na kung ito ba talaga ay uubra. Kung mapapansin nyo, hindi na din ako dito gumamit ng charge controller na kalimitang ginagamit ng mga nagsosolar. At para na rin maipakita ko sa inyo kung ano ang magiging resulta nito sa baterya. Okay, itong battery na i-charge natin ay totally ubos na ang karga. Almost 8.2 volts na lang ito. Usually, 8 to 8.2 volts ang reading niyan kapag nag-perform ang low voltage disconnect ng BMS. Pero, ang actual voltage disconnect niyan ay nasa 11.6 volts. Ang ibig sabihin kapag bumaba ng 11.6 volts ang karga ng baterya, kusa itong titigil sa pag-supply para maiwasan ang sobrang pagdiskarga ng mismong battery. Ang sabi ng iba, natutulog daw yung BMS. Kaya ang sikreto para mabuhay ulit ay kailangan mo lang ito i-charge or bigyan ng mataas na supply kagaya ng 12 volts. Okay, kung mapapansin nyo, once na ikinabit ko ang solar panel ay automatic tumaas ang voltage ng battery sa 11.2 or mas mataas pa. Tara, maghintay tayo ng 1 oras at tingnan natin kung gaano kalaki ang mai-charge ng battery na ito. At habang naghihintay ng 1 oras na pansin ko na parang magandang helipad itong panel na ito. Kaya tara, take off! Libang-libang muna tayo mga ka-DIY. Pero nang dahil medyo malakas ang hangin ngayon, hindi tayo makakalipad ng mataas. Kaya ito, ikot-ikot lang muna tayo dito sa baba. At ayun na nga, makalipas ang 1 oras. Voltage check tayo. 12.75 volts, grabe. Ang bilis So ang ibig sabihin nito ay talagang nag-charge yung ating battery gamit itong 10 watts na solar panel. Okay, ngayon i-try kong i-disconnect yung solar panel para makita natin yung actual voltage ng battery. At ayun,
merong 12.72 volts. Ang ibig sabihin, malapit na ito mapuno. Tara, resume lang natin yung charging. At matapos nga ang 2 oras na charging, meron na itong 12.89 volts at mukhang ito na ang fully charged nito. 2 hours lang ang inabot, full charge agad. Bilis 12.8 volts ang target ko dito nang dahil itong LiFePO4 battery na ito ay rated as 3.2 volts per cell. Kaya 3.2 volts per cell times 4 na naka-series ay meron tayong total na 12.8 volts. Okay, i-charge pa natin ito ng 1 pang oras para malaman natin kung gumagana nga ba talaga yung kanyang BMS. Kapag hindi na tumaas ang voltage reading nito, ibig sabihin 12.8 volts ang full charge at gumagana na ang kanyang overcharge functionality. Kasi kahit may kuryente pa na nakaharvest ang solar panel ay hindi na niya inaalaw na pumasok ito sa battery. At ito na nga, makalipas ang 3 oras, hindi na nagbago ang kanyang voltage reading. So, 12.8 volts pa din, ibig sabihin, nag-stop charging na ang BMS kahit mataas pa din ang na-harvest na kuryente galing sa solar panel. At ito nga, meron pang 17.8 volts na na-harvest yung solar panel natin nang dahil sa mainit pa rin ang araw. Pero sadyang itinigil na ng BMS yung charging niya nang dahil yung mga battery natin ay puno na. Ayun, success na naman ang ating experiment at meron na naman tayong magagamit na battery. Ang resulta ng ating experiment, halos sa loob lang ng 2 oras ay na full charge na ang 12 volts 12 ampere hour na LiFePO4 battery pack gamit ang 12 volts 10 watts na solar panel. So hindi na masama. Hanggang dito na lang ang aking maiksing video ngayong araw at naway nakatulong ito sa ating mga ka-DIY. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik kay AVG Solutions. Isang magandang araw sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.